Hello viewers, ako po si Donna at nag-share po ako or gumagawa ako ng mga video all about plants. For today's video, i-share ko sa inyo yung 10 plants na gustong gusto ko ngayong buwan na to, ngayong January. Nung mga nakaraang araw, hindi ko napapakita sa inyo yung mga gustong gusto kong plants kasi medyo na-busy tayo ng mga nakaraan. Number 1 na favorite kong plants ngayong buwan ng January, ngayong 2024 ay itong Jelly Peperomia ko na to. Hindi ko alam yung full name niya talaga totally. Kasi ang alam lang din ng seller, kahit noon pa yung nabilihan ko dati sa Pangasinan, Jelly din talaga ang pangalan niya. Tapos may nabili pa ako nung mga nakaraan na benta ko na Jelly din yung tawag sa kanya. Para kasi siyang gelatin, parang nagje-jelly-jelly yung itsura niya, makapal siya, tapos nagpipink yung ano niya. Dumami kasi siya ngayon, kaya gustong gusto ko na siya. Nung parang isang stock pa lang siya, hindi mo ma-appreciate masyado yung kagandahan niya. Although yung ano niya, yung kulay niya, tsaka yung texture niya, parang talagang nakakaakit yung kagandahan niya. Gelatin yung pagka-style niya. Pero ngayon ay dumami siya ng bonggang-bongga. Maganda sa kanya, putulin ng putulin. Kasi bawat putol mo sa kanya may susuling na bagong growth point. May susuling na, minsan 2 growth point ang lumalabas sa kanya. Maganda sa kanya i-propagate ng i-propagate. Kasi ang dali niya lang i-propagate. Dati nahirapan ako sa mga peperomia mag-propagate. Pero kahit isang dahon ngayon, nakakapag-propagate na ako. Kaya lang, yung pagkadahon yung pinopropagate mo sa kanya, mabagal siya dumami or lumaki, tumangkad, ganun. Medyo kailangan mo ng patience pagka 1 leaf lang ang ipopropagate mo sa kanya. Pero, ay, worth it naman pagka ito kay Jelly ay kahit hindi masyadong mabilad ng mabilad sa araw, ang ganda ng kulay na nilalabas sa kanya. Kailangan mo lang ng, wag mo siyang madalain or wag mo siyang pansinin ng pansinin, basta wag mo lang siyang pababayaan na lagi siyang mauulanan. Kasi pag lagi rin mauulanan yung mga peperomia natin, naglalagas yung mga dahon, natutunaw yung mga stem niya. So wag na wag mo siyang pabayaang maulanan ng maulanan or mababad sa tubig. Doon mo siya ilagay sa mahangin na pwesto, talagang magta-thrive siya. Ang ganda ng mga kulay niya. Hindi ka manghihinayang na binili mo sa kanya. Kasi pag napabayaan mo siya dyan, kahit hindi mo madiligan na madiligan, hindi kasi siya uhawin. Kasi pag lagi siyang nababasa, doon siya natutunaw, para siyang succulents. Pero dumadami siya ng dumadami, mas ma-appreciate mo siya pag marami na siyang stock. Kasi mas dumadami ang dahon, mas lalago siya, mas maganda siyang tingnan. Number 2 na favorite ko ngayong plants ay itong aglaw na to. Napakaganda naman talaga nitong aglaw na to. Nagigigil ako. Kulay red na may pagka pinkish, may pagka gelatin din yung kulay niya. Gumanda siya ngayon, nagbonggang-bonggang dumami yung mga dahon niya. Nung mga nakaraan parang 4 ata yung nalagdag sa kanya or 3, parang ganun. Tapos ngayon medyo naglash siyang tingnan kasi pinropagate yung baby plant niya. Yung baby niya tinanggal ko, so parang hindi na siya masyadong lash. Pero na yung mga nakaraan, nakita ko siya nga, ang ganda-ganda niya, ang ganda ng kulay niya. Ito ay si Fuji, Red Fuji. Di ko masasabing talagang totally red to kasi pink siya, pero ang tawag sa kanya Red Fuji, na para siyang kulay ng mansanas na ang ganda niya, lalo na pag tinatamaan ng sikat ng araw. Hindi ko siya pinapasok sa loob ng bahay kasi ang alam ko or danas ko sa mga aglaw na pagka bright na bright yung nakukuha niyang lights, kahit hindi pa tirik na tirik yung araw pero bright. Tapos bigla mong ipapasok sa bahay nang hindi mo siya inaano, yung dinadahan-dahan, biglang naglalagas yung mga dahon niya, nagtutunaw siya. So hindi ko yan pinapasok sa loob ng bahay kasi yung pinaglalagyan ko sa kanya ay bright na bright yung nakukuha niyang lights. Baka kasi maano siya doon sa loob ng bahay kasi konti lang yung lights na meron kasi akong lagayan doon sa loob na hindi siya talaga totally tatamaan ng direct sunlight or ng morning sunlight or ng kahit anong lights. Lights lang ng bumbilya yun yung makukuha niya. So hindi ko siya pinapasok doon. Kahit yung mga yung mga alam kong mamahaling plants na makukulay na aglaw, hindi ko talaga siya pinapasok. Sila pinapasok kasi nagtutunaw yan pag pinasok mo. So pag aglaw, yes naman sa pagpasok sa bahay or yes naman sa pag indoor na plants, pero dahan-dahanin mo siya. Pang indoor din naman yung mga aglaw, pero dahan-dahan lang yung pag-introduce niya sa sunlight. Dahan-dahan din yung pagpasok sa bahay. Parang parehas lang din naman yun. Kung ilalabas mo sa loob, ilalabas mo galing sa loob ng bahay, tapos ipapasok mo naman, ay ilalabas, ano? Ang ganda nitong Red Fuji na to, nanggigigil ako. Para ngayon, gusto kong bumili ng mga halaman, pero naiisip ko, madami pa naman akong halaman ngayon. Tapos, na-appreciate ko yung mga halaman kong, mga nabili ko dati na pumangit, tapos biglang gaganda naman ngayon. Ang ganda niya ngayon, hindi masyadong nakikitaan ng mga sira-sirang dahon o yung parang nagtutunaw na dahon. Mas nagugustuhan nila ngayon yung taglamig na panahon netong mga aglaw na to, kahit hindi ko siya masyado nidiligan. Ngayon kasi mga panahon na to, kahit malamig ang panahon, tapos hindi mo didilagan yung mga halaman mo, tapos
mahangin naman, natutuyo pa rin yung potting mix nila. So, kahit na malamig ang panahon, tingnan nyo yung mga potting mix ng halaman nyo kasi baka mamaya natutuyuan na. Marami-rami ako mga halaman na nakaraan na natuyo kasi akala ko malamig, akala ko umulan, yung pala hindi. So, check nyo mabuti yung potting mix para hindi sila matuyuan, para hindi sila matsugi. Number 3 na plants na gusto ko ngayon ay itong Philodendron Bilitay ko na to, Bilitay. One leaf lang to ng pinropagate ko, be. Tapos, naglabasan yung mga, ganun pala yun, no? Pag one leaf na pinropagate mo siya, naglalabasan yung mga maliliit niyang dahon. Tapos, tsaka nalalabas yung malaki niyang dahon. Ay, oh, pak na pak naman, oh, kahit may ganito siyang pa, ano, pero hindi yan sira, ah. Ano yan, parang, naudlot lang na paglabas. Pero, lalaki na ng mga dahon niya ngayon. One leaf lang to. Nakakatuwa itong, ano na to, kahit ang tagal-tagal niyang magkaroon ng ano, ayun, oh. Isang dahon lang siya. Ang bagal niya pala. Sorry, Chacha. May tumutulo. Sorry, Chacha. Yung ganito niya, oh, ang tagal niyang tumangkad. Tapos, ang tagal niyang magkaroon ng aerial roots. Kaya, ang hirap niyang, anuhin, ang tagal niyang pabuhayin. Ang tagal niyang, i-propagate. Pero, worth it naman. Tingnan mo naman, napakaganda naman, oh. Oh, ang cutie naman talaga ng, ano na to, Bilitay na to. Oh, ready na siyang ibenta. Char. Ang cute, oh, kahit may pa-sexy siya dito, ang cute, 'di ba? Ang ganda. Oh, 'di ba? Ang bagal niya kahit na mabagal siya. Tingnan mo naman ang mga dahon, oh, antibay. Meron daw dwarf na Bilitay, pero meron giant. Hindi ako naniniwala doon kasi ito yung mother plant nito. So, super laki yung mother plant nito, pero hindi naman ano yun eh. Ito katulad nito, maliit to. Pero yung mother plant niya malaki. Siguro, na ano lang yun sa paso niya. Parang napipigilan lang yung paglaki. So, pagka alam niyo na malaki na yung ugat ng plants nyo, para hindi siya mag-dwarf kung gusto mo siyang lumaki, ilagay mo sa sunod-sunod na malaki. Pagkatapos nito, mag-ano ka na naman ng 2 inch. So, lalaki ng lalaki yan hanggang sa tumangkad, hanggang sa maging giant na yung dahon. Kasi, feeling ko wala naman talagang dwarf na bili. Or di ko lang sure kung totoo yun. Kasi ganun yung danas ko. Para kasing yung mother plant niya super laki naman. Tapos yung baby plant niya ang liit. Malaki yung dahon. Hindi ganun kalaki yan yung dahon na pinropagate ko. Pero maliliit yung mga lumalabas sa kanya. Oh. Sa mga unang ano pa lang yan, maliliit. Pero lalaki din siya. Ayan oh. Lumalaki din naman siya. Ang ganda ng dahon niya. Taka ng petal niya. Hindi ko na siya nilagyan ng pole kasi sturdy pa naman siya, oh, 'di ba? Ang ganda pa rin. Number 4 na plants na gustong-gusto ko ngayon ay itong silver satin aurea ko na to. Itong Scindapsus na to ay isang dahon ko lang siya nabili. 400 pesos ata yung bili ko nito. Pero ngayon napakaganda na niya. 3 dahon na siya tapos lumalabas na yung mga variegation niya. Talagang bonggang-bongga yung variegation na lumalabas sa kanya. Hindi talaga nagkulang sa variegation. Ang cutie ng mga dahon niya. Sana mapatangkad ko na siya kasi nilagyan ko na siya ng pole. Sana mapaakyat ko na siya ng bonggang-bongga. Hindi ko muna siya ipopropagate kasi super liit pa naman niya. Tsaka ang konti pa lang ng aerial roots niya. Ang liit pa ng aerial roots niya. Patatangkarin ko siya o paaakyatin ko muna siya sa pole bago ko siya putulan. Ang cute na mga dahon niya. Tapos bright na bright yung nakukuha niyang lights na hindi siya tinatamaan ng direct sun. Morning sun, oo, mga hanggang 8 kasi dito siya sa tapat sa may bintana. Pero, dito sa silangan yung ang tumatama sa kanyang morning sun. Tapos, syempre morning sun, silangan talaga yun. Tapos, sa ano lang siya, very sturdy ko lang siya nilagay. Para kitang-kita ko yung roots, yung transparent na pinaglalagyan ko sa kanya. Okay na yan siya. Kahit hindi masyadong mamahalin yung pinaglagyan kong paso, ay carry lang niya. Nilagyan ko siya ng parang plate dyan sa ilalim para hindi siya maubusan ng tubig. Kasi mahangin talaga, kahit yung pinaglagyan ko or yung potting mix ko sa kanya or yung anong tawag doon sa potting moss yung ginawa kong potting media sa kanya ay okay na okay pa rin kasi mahangin dyan sa pwesto na yan, mabilis matuyo. Minsan lang kasi ako magdilig, kaya chine-check ko yan every other day or pagka nagdilig ako ngayon, sunod na araw hindi, sunod na araw magdidilig ako. Ganun ang sitwasyon namin dito sa mga halaman ko na to. So mas maganda sa kanya yung moss. Ang bilis niyang magkaroon ng mga bagong ugat or bagong dahon. Kasi, pag Scindapsus talaga, feeling ko, ang bagal talaga niyang magkaroon ng mga bagong dahon. Ang bagal niyang magka-shoots. Kaya,
parang nakutuwa ako dito kasi mabilis siyang magkaroon ng mga bagong shoots. Tsaka sunod-sunod yung dahon niya ngayong mga buwan na to. Number 5 na plants na gustong-gusto ko ngayon ay itong Silver Splash Scindapsus. Ang ganda-ganda niya. Nung nakaraan, inano ko siya sa story ko. Ang ganda niya kasi, pag nasisinaga ng araw, nakita niyo yung story ko na, galing sa hindi nasisinaga ng araw, tapos napunta dun sa nasisinaga ng araw. Ang ganda niya, ang cute niya. Kitang-kita mo yung kislap talaga ng mga parang nagbubutil-butil na silver splashes talaga. Kaya siya tinawag na Silver Splash Scindapsus. Ang cute niya. Isang dahon ko lang din siya nabili. Same lang dun sa nabili kong silver satin. Pero, eto talaga bonggang-bongga. Kasi, bet na bet ko talaga yung mga silver na na dahon. Isa ito sa pinakagustong-gusto kong dahon na halaman. Napakaganda. Ang galing ng halaman, no? Kahit pare-pares sila, pwedeng tawagin silang halaman. Pero pag dinetailed mo, tapos isa-isang dahon, iba-iba. Isa-isang dahon, iba-iba din yung kulay niya. Ang ganda niya. Nanggigigil talaga ako dito sa silver splash Scindapsus na to. Buti na lang kamo, isa-isa nang lumalabas yung mga dahon niya. Tapos yung mga dahon niya, very compact kung maglabas ng mga dahon. Hindi yung malayo ang petiole or yung stem yung lumalabas sa kanya. Very yung lumalabas sa kanya, very compact. Magkakadikit siya. Tapos ang lapad ng dahon niya, cute na cute talaga ako sa kanya. Ayoko siyang palitan ng paso kasi sabi ko, pinalitan ko na yun ng paso nung nakaraan kasi super liit ng pinaglalagyan niya. Tapos pinalitan ko ng ganyan para makita ko yung yung growth ng ugat niya, kung healthy ba, kung natutunaw ba. Tapos para hindi siya uhawin ng uhawin, ang potting media ko rin sa kanya na ginamit ay sphagnum. So ang ganda-ganda niya. Bet na naman niya yung sphagnum. Tapos nilagyan ko siya ng pool. Kering-kering na niya, patatangkarin ko muna siya ng bonggang-bongga bago ko siya i-propagate. Number 6 na plants na gustong-gusto ko ngayon ay itong Bangkok Schefflera. Di ko nga alam kung bakit Bangkok. Siguro galing sa Bangkok tong Schefflera na to. Ang ganda ng kulay na lumalabas sa kanya. Bawat dahon talaga makikita ang ng yellow na na dahon na color yellow. Ang cutie. Dati nung nabili ko siya, napakaliit ng mga dahon niya. Tapos parang nag one side lang yung mga dahon niya. Siguro kasi yung pinagbilhan ko, parang yung patutok dito, tapos sa likod hindi na, parang ganon. Siguro nasa pader siya banda. Kaya yung dahon puro pa harap, tapos yung likod wala nang mga dahon. Pero ngayon, pag pinaikot-ikot mo siya, talagang bongga na yung dahon niya. Kasi yung tutok ng araw nakaganon dito, nandito yung araw sa kanya. So talagang mag-separate sila ng bonggang-bongga yung mga dahon. Naghiwa-hiwalay siya. Ang galing ng mga dahon, no? Kung pwede nga lang videohan yung dahon na na gumagalaw, kasi hindi natin nakikita na gumagalaw yung dahon, dahan-dahan silang gumagalaw eh. Hindi natin nakikita nagro-rotate sila. Ang sarap nilang videohan pag ganun, yung parang pangmatagalang video, kaya wala akong ganun. So kaya tuwan-tuwa ako pag nanonood ako ng mga ganyan sa sa internet na may binibidyohan sila, tapos parang binibilisan lang nila, tapos makikita mo gumagalaw talaga ng bonggang-bongga yung mga dahon, yung mga flowers bumubuka, mga ganun. Nakakatawa, no? Ang ganda nitong Schefflera na to. Kahit mura na lang ang Schefflera ngayon, pag nilagay mo pa siya sa initan, bongga. Hindi siya masusunog. Kahit pa ang kulay niya ay talagang bar or variegated, bongga siya sa initan, kahit ilagay mo siya or mauhawan siya ng bonggang-bongga, hindi agad-agad siya naglulupay-pay. Kering-kering niya yung super init kahit saan ko siya ilagay na pwesto. Pero ngayon, nilipat ko siya dito sa pwesto na hindi siya talaga totally yung tatamaan ng araw. Kasi inayos ko dun yung mga, nakalagay ko dun sa taas para malagay ko yung mga matitibay ko ng hoya. Para kahit mainitan na siya, bonggang-bongga na, tapos hindi siya masusunog. Tapos mas bibilis pa. Ganun kasi yung mga hoya eh. Pagka maganda ang pagkakalagay mo sa hoya, sa pwesto ng hoya, mas bibilis dumami yung mga dahon, 'di ba? Mabagal kasi yung lumabas yung mga dahon ng hoya. Tapos magbibigay pa yun sa iyo ng bulaklak. Number 7 na plants na gustong-gusto ko ngayon ay itong strawberry shake kong super liit. Nabili ko lang siya, napakaliit talaga ng mga dahon niya. Buti na lang ngayon, nagdadabas na siya ng mga bagong dahon na ang gaganda. Ang ganda ng variegation. Kaya to medyo pricey nung nabili ko nung nakaraang taon. Kasi very premium variegated siya, or yung variegation niya ay super premium, kaya medyo pricey siya, pero worth it naman kasi lumalabas na yung mga bagong dahon na magaganda. Talagang makikitaan mo siya na strawberry talaga yung kulay ng mga dahon niya, kasi parang tapos shake
kasi parang naghahalo-halo, parang sinake siya na pudang or foods. Ang ganda ng kulay ng strawberry shake na to. Kahit na ang bagal-bagal niya talagang magkaroon ng mga bagong dahon. Pero hindi na ako nang hinayang. Nung nakaraan nang hinayang ako sa kanya na binili ko siya kasi super liit niya nga. Tapos nababagalan ako sa kanyang magkaroon ng mga bagong dahon. Pero ngayon okay na sa akin kasi ang ganda ng mga lumalabas sa kanyang dahon. Talagang ang cute ng kulay. Siguro kasi kaya mabagal siya magkaroon ng mga bagong dahon kasi premium yung variegation na binigay sa akin or yung variegated na nakuha ko sa kanya. Ang ganda ng dahon na lumalabas sa kanya. Mabagal lang siya, tapos hindi ko siya nire-repat kasi para makita ko yung roots niya, mag-root bound, tapos magkaroon ng mga bagong dahon, tsaka ko siya ire-repat. Kaya hindi ko siya pinapalitan ng paso. Number 8 na plants na bet ko ngayon ay itong Marian na Thai cultivar. Kasi iba yung kulay niya sa Marian na yung Marian dito sa Pinas. Tapos pag Thai kasi iba yung itsura. Medyo nag-splashes siya ng parang mga green, tapos mag-splashes din ng white. Ang cute na mga dahon niya. Medyo hindi ko nga lang nagugustuhan, parang gusto ko na siyang ilipat sa pwesto kasi parang nagwa one side na siya. Dito siya nakaharap sa papuntang morning sunlight, tapos yung likod hindi. So kailangan ang halaman din natin, iikot mo ng iikot. Kung may time ka, iikot mo ng iikot para medyo magpa-rotate siya or magganyan yung mga dahon niya. Or mas maganda dito yung lights sa ibabaw niya para paikot siyang merong mga dahon, hindi siya magwa one side. Ang cute niyang Marian na yan na iba yung kulay niya unlike dun sa ibang or sa native na Marian sa atin. Number 9 na bet kong plants ngayon ay itong salum ko na to na ang pangit-pangit nung nabili ko dati, tapos ngayon hindi mo na makikitaan ng yung punit-punit na dahon. Hindi mo na makikitaan na may mga sira. Kung makikita nyo yung dating nabili kong silum na ang pangit nung nabili ko, galing pa kasing Mindanao yun. Tapos nasaraduhan ako ng LBC, parang na-stuck siya ng 2 days dun sa LBC. Tapos pagdating sa akin, tapos bumiyahe pa siya ng 3 days. So parang 5 days yung naano niya sa shipping. Kaya parang nagpangitan talaga siya. Pero ngayon naman, ay naglagas na yung mga pangit na dahon. Pinutol ko na rin yung iba kasi pangit na rin. Hindi na rin siya babalik sa kagandahan niya. Pero ngayon, ang ganda niya na mga dahon niya talagang upward na talagang nag-sturdy na yung mga petal niya. Hindi masyadong elongated yung mga dahon. Tapos yung petal niya hindi masyadong elongated. Tapos yung mga dahon niya super lalaki na. Ang ganda nitong na to, kahit na hirap kang magpabuhay nito. Marami kasing nahihirapang magpabuhay ng silum. Marami nagtatanong sa akin. Meron din ako nabebentahan ng silum na maganda ngayon. Nakuha nilang ng maganda, tapos hindi nila mapabuhay, natunaw lang sa kanila, tapos parang nagtatanong sa akin kung paano ko binubuhay yung silum. Kaya din ako nagbo-vlog para kung sakali hindi nila alam kung paano alagaan yung mga binebenta ko. At least dun sa vlog ko masasabi ko na lahat ng gusto kong sabihin kasi mahirap yung paulit-ulit, copy-paste, hanapin ko pa yung pinagsendan ko para makopy ko yung mga chat ko, tapos isi-send ko sa kanya para copy-paste lang. Madali lang mag-propagate ng mga silum, lalo na sa mga Brazilian silum kasi mabilis siyang magkaroon ng mga baby na pwede mong i-propagate na with roots. Make sure lang na i-propagate mo sa kanya or yung tatanggalin mo mga baby sa kanya ay with roots. Kasi pag walang roots, hindi yun mabubuhay. Matutunaw lang din yun. Tapos, mas maigi sa kanya, wag nyong masyadong didiligan. Wag masyadong basain lalo na pag bagong putol pa lang yung yung tawag dito, yung silum nyo or yung sahod yaman nyo, wag masyadong diligan ng diligan. Hindi sila matakaw sa tubig. Para hindi sila magtunaw, maganda ipwesto sila sa mahangin na pwesto at hindi masyadong tirik na tirik agad yung araw. Pagka kasi, bagong bili nyo pa lang, tapos inilagay nyo sa tirik na tirik yung araw, sunog agad talaga yung silum nyo na yan. Number 10 na plants na gustong gusto ko ngayon ay itong, asa na yun siya? Tatago pa siya. Ito, tingnan mo naman, be. Ang mahal nito dati, no? Pero ngayon, abot kamay ang langit. Diba, ang ganda ng mga dahon niya. Ito si Manila's Pride. Pak. Bongga yung mga dahon niya. Bongga yung variegation niya, Tapos maganda sa kanya, hindi nagtutunaw. Hindi ko ito nirepat mula nung binili ko. Tingnan mo naman, May pangalan pa at kulay black. Ang cutie. Tapos yung potting mix niya, pag pumangit to, papalitan ko to ng potting mix.
Yung patik mix niya na ginamit nung nabili ko siya ay rice hull, coco peat, tsaka carbonized rice hull. Tapos may konting buhangin. Ayan oh, may mga buhangin. Buhangin nga siya. Oh. Kaya hindi ko naman aanuhin na mamamatay siya kasi ganun yung gusto ng mga ng mga aglaw. Medyo may carbonized rice hull, tapos may coco peat, tapos may rice hull. Oh, di ba? Bongga, oh, may very very na yan. Kasi may may damo. Very stable na yan siya. May lumabas ng bagong dahon to eh. Ito. Cutie. Ang ganda ng niya oh, di ba? Ganda ng bagong leaves niya eh. Nakakatuwa oh. Bet na bet ko talaga to. Ang ganda ng bar niya oh, tingnan mo. Cutie. Oh, ito yung bagong dahon niya oh. Diba? Ang cute na kita ko dito oh. Pang thumbnail talaga to oh. Pak? Diba? Ganyan mga aglaw eh. Meron ako ditong ganito pero hindi siya hindi siya variegated oh. Ito yung normal na Manila Sprite. Malaki na yung mother plant nito. Tingnan mo naman yung bagong, ito yung maliliit na dahon yung sa baba. Nung lumabas yung isang dahon, itong sobrang laki naman ang dahon na lumabas sa kanya. Bonggang-bongga. Nagustuhan niya dito sa milk tea pinaglalagyan sa kanya kasi biglang lumaki yung dahon niya oh. Propagation ko lang to eh. Oh, di ba? Yung mga pabongga ng Manila Sprite. Etong Manila Sprite na to, alam niyo ba, galing to dito sa atin tapos napunta lang sa ibang bansa. Nung napunta siya sa ibang bansa, parang may nagbenta galing dito sa atin tapos napalitan nila na parang naganto nila. Yung Manila dito yan siya sa Maynila na imbento, yung pagka-variegated niya. Tapos, nung napunta sa ibang bansa, bigla siya nagmahal. Buti na lang kamo, bigla na siya nagmura ngayon. 'Di ba? Cutie. Kung meron kayong mga halaman or yung mga aglaw, madali lang naman kasi alagaan yung mga aglaw. Kung meron kayong mga aglaw na hirap kayong pabuhayin, meron akong best tips para sa mga aglaw nyo, para pagandahin yung aglaw nyo. Ayan, click nyo na lang.